Kasing init ng araw ang pagmamahal mo sa lalawigan. Ramdam sa ngiti sa pagnanais na bawat isa'y madinig at masilayan. May puso kang marunong makinig sa hikbi at pagod ng bayang iniibig. At sa tindi ng init at pagsubok, may lilom na handang umalalay. At ang iyong pagsilong ay hindi pagtalikod, kundi paghahanda sa muling pagbangon. Sa lilim tumitibay, sa pagsilong, sumisilang ang tunay na pagsulong. Servisyong Gadiano, Servisyong Gadiano, laging garantisado. La 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 la. Servisyong Gadiano, la 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 la. Dam dam lo. Abot kamay si El, gobernador ng bayan, serbisyong ganado. Abot kamay si El, katuwang ng bawat isa tungo sa pag-unlad. Sa bukirin at sa dagat, sa ating mga guro, magsasaka at mangingisda, serbisyo'y totoo. Mga estudyante, katutubot, kabataan, GOVED laging nandyan, katuwang ng bayan. Kapit kamay, sabay-sabay, Occidental Mindoro, sabay ang tagumpay. Abot kamay CL, sa bawat Mindoreño, serbisyong totoo, galing sa puso ito. Gobernador Gadiano, sa puso't bayanihan, abot kamay CL, serbisyong ganado. Ganado na, mas gaganahan pa. Pamilya at manggagawa, negosyante, driver, health worker, nurse at doktor, sa lahat ay pate. Tiwala ng tao, sagot niya'y gawa. Serbisyong Gadiano, laging ganado nga. Kapit kamay, sabay-sabay, Occidental Mindoro, sabay ang tagumpay. Abot kamay CN, sa bawat Mindoreño, serbisyong totoo, galing sa puso ito. Gobernador Gadiano, sa puso't bayanihan, abot kamay CN, kaagapay ng bayan. Misyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Abot ng puso, abot ng pangarap, GOVED katuwang sa ating pag-angat. Walang maiiwan, lahat ay kakampi. Occidental Mindoro, sabay tayong sisindi. Abot kamay si Ed, GOVED Gadiano, serbisyong ganado. Abot kamay si Ed, kakampi ng bayan sa bagong kinabukasan. Abot kamay si Ed, sa bawat Mindoreño, serbisyong totoo, galing sa puso ito. Gobernador Gadiano, sa puso't bayanihan, abot kamay si Ed, gagapay ng bayan. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Abot kamay si El, gobernador ng bayan, serbisyong ganado. Abot kamay si El, katuwang ng mamamayan sa tagumpay ng lalawigan. Sa isang ganadong paglilingkod, susungin ang lahat para sa serbisyong tapat. Sa bawat baryo at gilid ng daan, puso ang dalang sagot sa hirap ng bayan. Sa init ng araw at hampas ng ulan, hindi urong, hindi magpapahinga. Kapag ang lingkod ay may paninindigan, ang bawat hakbang
Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Kay Gobernador Gadiano, taas no ang bayan. Akyatin ang kabundukan, lalakarin ang kalupaan. Kay Gobernador Gadiano, tapat na paglilingkod sa dulo ng pagod at hirap. May inyo na pong tugon. Maraming salamat po, Gordon Edward Tigadian. Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyo ang programang magsisilbing daluyan ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Programang maglalapit sa pamahalaan at mamamayan. Ganadong Lalawigan! Magbibigay ng napapanahon at mahalagang mga balita. Paglilinaw sa mga kasalukuyang usapin. Ganadong Lalawigan! Update sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan at pagsagot sa inyong mga katanungan mula Lunes hanggang Biyernes alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng masarap na pananghalian. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Hatid sa inyo ni Governor Eduardo Bigadiano. Ganado na! Mas gaganahan pa! Makakasama ninyo ang mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman at Fernie Daga. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ayon at magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. Magandang tanghali. Araw ngayon ng Lunes, ika-17 sa buwan ng Agosto. Mula sa pamarang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa niyong kalipunan ng mga balita. Ganadong Lalawigang Balita. Magandang tanghali po. Narito ang kalipunan ng ating mga balita. Kabilang ang Provincial Government of Occidental Mindoro sa 40 ahensya sa buong bansa na napili para sa pagpapatupad ng bagong pamantayan ng program to institutionalize meritocracy and excellence in human resource management o PRIME HRM. Ayon kay Ma'am Marife Tanyala, PGDH HRMO, mas magiging malawak ang saklaw ng bagong pamantayan dahil hindi na lamang human resource management ang pagtutuunan kundi anya pati ang aspeto ng governance. Sa panayam ng programang Ganadong Lalawigan, sinabi ni Ma'am Tanyala na isasagawa pa lamang ang orientation tungkol sa mga bagong pamantayan kaya hindi pa niya maibigay ang buong detalye nito. Gayunman, positibo ang pananaw ni Tanyala sa kahandaan ng pamahalang panlalawigan. Anya, maayos nang naitatag sa PGO ang mga pangunahing sistema para sa human resource management. Bagamat karamihan sa mga ito anya isinasagawa pa sa manual na paraan. Isa sa mga inaasahang pagbabago ay ang paglipat sa mas online at digital na sistema. Para kay Tanyala, hindi naman ganap na magbabago ang proseso dahil nakabatay pa rin ito sa umiiral na sistema, ngunit mas magiging epesyente ang pagpapatupad dito sa pamamagitan ng teknolohiya. Naniniwala siyang may magandang pundasyon ang Occidental Mindoro para harapin ang bagong hamon dahil nakalatag na ang mga pangunahing sistema ng human resource management sa provincial government.
Si GovEd ang nag-represent sa mga LGUs na awardee. And the CSC requested him for a message for that on behalf of all the LGUs na awarded. Lalawigang balita. Samantala sa iba pa nating mga balita, sa patuloy na suporta ng pamahalang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Eduardo Biganiano para sa mga proyektong pang-agrikultura, nagbigay kamakailan ng teknikal na tulong ang Provincial Agricultural and Biosystems Engineering Division o PABED sa isinagawang Contractors Performance Evaluation para sa Dehydration Facility Project sa Barangay Casaga, Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Bilang bahagi po naman ng teknikal na tulong, nakapag-ugnayan ang PABED sa mga kinaukulang personnel at nakaisa sa pag-usuri ng kasalukuyang kalagayan at pagpapatupad ng proyekto. Isinagawa ang assessment upang matukoy ang kailangan tugunan at matiyak na ang proyekto ay napapatupad alinsunod sa mga tinakdang pamantayan at requirements. Sa pamagitan ng patuloy na pagbibigay ng teknikal na tulong at pag-ugnayan sa mga katuwang na ahensya, patuloy na sinusuporta ng PABED ang maayos na pagpapatupad ng mga proyektong pang-agrikultura at infrastruktura para sa kapakinabangan ng mga magsasaka at ng komunidad. Lalawigang balita. Sa iba pa nating mga balita, personal na iginawad ni Governor Eduardo Gadiano ang 1 milyong piso na Seal of Good Local Governance for Barangays Incentive Fund sa Barangay General Emilio Aguinaldo sa Blayan. Ito'y bilang pagkilala sa kanilang mahusay na pamamahala at pagkamit ng 2025 SGLGB National Award. Ang naturang insentibo ay ilalaan para sa installation of solar streetlights, isang proyektong naglalayong mapabuti ang kaligtasan at seguridad ng komunidad sa pamamagitan ng paglalagay ng mga solar-powered streetlights sa mga pangunahing lugar ng barangay. Inaasahang makatutulong ito sa mas maliwanag na kapaligiran, mas ligtas sa paglalakad at pagbiyahe sa gabi at higit sa lahat kapanatagan para sa mga insidente o residente. Patuloy na isinusulong ang serbisyong ganado sa ilalim ng pamumuno ni Governor Eduardo Biganiano para maihatid ang mga programang nagtataguyod ng mahusay na pamamahala, matatag na infrastruktura at mga proyektong nagbibigay ng pangmatagalang benepisyo sa bawat barangay sa buong lalawigan ng Occidental Mindoro. Lalawigang balita. Samantalas nagawa naman kamakilan sa Calapan City, Oriental Mindoro ang isang coordination meeting para talakayin ang proseso ng pagkuha ng free, prior and informed consent para sa mga proyekto na kalaan para sa mga katutubong pamayanan. Dumalo sa pagpupulong sa NCIP Mimaropa Regional Director Jomer Samong at Provincial Director Jolito Garcia kasama mga kinatawan ng mga kinaukulang tanggapan. Sa aktibidad ay isinagawa sa atas ni Governor Eduardo Biganiano bilang bahagi ng patuloy na koordinasyon upang matiyak na napapatupad ang maayos at naayos sa proseso mga programa at proyekto para sa mga katutubong pamayanan. Layunin din ang pagpupulong na mapalakas ang ugnayan ng pamahalang panlalawigan at ng National Commissions on Indigenous Peoples o NCIP sa mga usaping may kinalaman at karapatan at kapakanan ng mga katutubo. Lalawigang balita. Naibalik na kahapon ang supply ng kuryente sa mga residente ng Sitio Lagutay 2, Barangay Burgos sa Blayan. Ito'y matapos mapalitan ang nasirang distribution transformer sa nasabing lugar. Agad na kumilos ang Occidental Mindoro Electric Cooperative para maihatid ang bagong transformer. Naging mahirap lamang ang pagpasok sa sitio dahil tuloy-tuloy ang naging pag-ulan at naging sanhi ito ng maputik at madulas na daan. Sa kabila ng kondisyon ng kalsada, nakipagtulungan ang mga katutubong mangyan na mga member consumer owners din ng UMECO. Ito ay sa pamamagitan ng pagdadala ng transformer. Sama-sama nilang binuhat ang kagamitan hanggang sa Sitio Lagutay 2.
Halos isang linggo ring nawala ng kuryente ang mga residente doon dahil sa pagkasira ng transformer. Nadagdagan pa ang hamon sa pag-aayos dahil sa hirap ng pagpunta sa lugar, bunsod nga ng lagay ng daan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng UMECO at ng mga residente, naisagawa ang pagpapalit ng transformer at naibalik ang serbisyo ng kuryente sa komunidad. Naging patunay ang insidente na mahalaga ang pagkakaisa ng electric cooperative at mga residente, lalo na sa mga panahong kinakailangan ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng komunidad. Lalawigang balita. Samantala, dumako po naman tayo sa ating panghuling balita. Inaprobahan na ng Sangguniang Panlalawigan ng Occidental Mindoro ang dalawang resolusyon na naglalayong tugunan ng ilang pangailangan sa Abra de Ilog Port. Inihaan ni Board Member Ryan Sioson Gadiano ang resolusyon sa ika-54 na regular session ng 15th Sangguniang Panlalawigan na pinamumunuan ni Vice Governor Diana Apigo Tayag. Sa unang resolusyon, hiniling sa Philippine Ports Authority pagkatayo o pagkakabit ng covered walkway mula sa entrance ng Pantalan hanggang sa passenger boarding area. Layunin po naman itong maprotektahan ng mga pasahero laban sa init at ulan habang papunta sa lugar ng pagsakay ng barko, kabilang ang mga bumabiyahe patungong Batangas at mga umuwi dito sa Occidental Mindoro. Samantala, sa ikalawang resolusyon naman, hiniling sa Pangulo sa pamagitan ng Department of Budget and Management ang pagkakaloob ng service vehicle para po naman sa Provincial Government of Occidental Mindoro. Inaasahang gagamitin ng sasakyan para sa emergency response, disaster risk reduction, and management passenger assistance at iba pang operasyon sa Abra de Ilog Port. Ay pa rin kay Board Member Ryan, ipararating sa kinaukulang tanggapan ng pambansang pamahalaan ang dalawang resolusyon upang maisulong ang mga kinakailangang pasilidad at kagamitan sa naturang pantalan. Layunin po naman ng mga hakbang na mapabuti ang serbisyo at masigurong agarang pagtugon sa pangailangan ng mga pasahero at mamamayan na gumagamit ng pantalan. Lalawigang balita. Mga kaibigan, sa niyo pong ating mga balita ngayong Lunes ng tanghali. Ako po yung nakasama, Ferdi Data. At ito po naman si Helen Pilaro de Guzman. Magbabalik po ang ating programang Ganadong Lalawigan. Sedisyong Gadiano, Sedisyong Gadiano, laging garantisado. La 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 la. Sedisyong Gadiano, la 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 la. Tamang loko. Kami po ay sobrang nagpapasalamat po sa Provincial Governor's Office through the initiative of our Governor, Eduardo Gadiano. Dahil napakalaking tulong po nitong project po namin from SGLG Fund, ang drainage canal po. Katulungan po ito sa mga residente ng Poblasyon 2 dahil ito po ay magiging ligtas po sila sa panahon ng ulan o kalamidad, lalo't ang pagbaha po, talagang bumabaha po dito sa lugar na ito. Mahalaga na yung community yung nagdidesisyon kung saan nyo ilalagay yung pondo, anong proyekto yung dapat gawin. Kasi poverty reduction din po siya. Pagka yung pangunahing problema ng barangay, doon nyo nilagay yung pondo at nagawa, nabawasan po natin yung kahirapan ng lugar. Yun po yung purpose. Yung sa SDLG naman po ay, alam po ninyo po yan yung silyo po ng matino, mahusay at maasahang pamamahala.
Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po na ito ay nagkaroon ng turnover ceremony ang ating project na Release Canal. Nagkakahalaga po ng 1 million. Ito po ay galing para sa SGLG award po ng ating Barangay Poblasyon 2. Kaya sa ating bumbutihing Gobernador, Eduardo Gadiano, maraming salamat po sa inyo at pagpalain na po sana kayo ng ating may kapal. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan. Dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Teleng. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado na, mas gaganahan pa. Ayon at magsama-sama sa lalawigang Magandang tanghali. Ano po ngayon ng Lunes, ika-17 na sa buwan ng Agosto? Yes, at today is Monday, unang Lunes at first day ng ating airing dito sa ating bagong tahanan. Hindi ngayon unang Lunes, Ha? ikatlong Lunes na ngayon ng Oo, pero Agosto. unang Lunes sa linggong ito at Na? unang Lunes na tayo nandito sa ating bagong booth o bagong Yan. tahanan. Unang araw ngayon na nandito tayong broadcast sa ating bagong tahanan. Kami po ngayon ay nasa Magbay pa rin naman. Kaya lang nandito na po kami ngayon sa PGO, PGO. building talaga. Ayan, Dati oo. andun tayo sa PDRRMO, PDRRMO building. Pero dito pa rin naman tayo sa Barangay Magbay, dito Kaya, sa sub-office yes. ng PGO. Kaya nagpapasalamat tayo sa nakasama natin ng isang taon na singkad dyan po sa PDRRMO na kung saan ay matagal din natin naging tahanan yan ng ganadong lalawigan. Ano? Oo. Salamat kay sa ating PDRRMO Chairman Gov. Ed Gadiano, sa ating head ng PDRRMO si Mario Muling Bayan at yung head natin dito na si Maritoni Manganay Ventura. At sa ating mga kasamahan dyan sa PDR na kahit po naman tayo lumipat na rin sa ating bagong tahanan sa PGO mismo, ay kami bahagi pa rin ng PDRRMO sa sub-office dito po sa Samarika area. Hindi ka ba naligaw? Hindi naman. Hindi ka ba nanibago na biglang doon ka pumarada? Oo nga, oo. Oo, pero syempre no, we would like to say thank you very much kay Governor Ed Gadiano no sa support niya dito sa ating PIO online radio. At syempre kay EA Sir Junli, no, thank you very much dahil talagang hindi naging mahirap yung ating paglilipat dito dahil sa kanilang effort din syempre. 'Di ba? Thank you din sa GSO family, lalo na kay Ma'am Abby sa kanyang mga boys. Ferdinand Mago. Yan. Shout out din natin si Christian Swalog at si Sino pa? Jomel Embanasido. Yan, 'di ba? Sila yung mga nakasama natin last Friday. week. Last week sa ating paglilipat. Kaya yun po sa ating mga listeners naghahanap po ng programa natin last Webes and Friday, ay dapat wala talaga dahil tayo po yung naglipat, naglipat po tayo mga gamit natin dito. At nandito po tayo ngayon. Ito pong ating bagong programa, ating mga bagong booth. Ayan, makikita naman ninyo, parang ito pa rin yung dati. Hindi pa tayo masyado kasi nakita ko yung pinost mo ang kalat. Hindi pa tayo masyado nakakaporma, pero din tayo, dadating tayo sa yung sinasabi nga natin, talagang masanay na tayo at saka in place na ang lahat. Correct. Siyempre kasama natin dito si Ernest Romualdo at siyempre si FJ Obra ay pinasasalamatan din natin si FJ. Sumisigaw ako hindi yata ako sanay dito sa aking
ngayon. Malakas sa naman, malakas. sa aking audio. Oo. Pero syempre, ito'y bahagi ng ating pag-a-adjust. Pero same thing, PIO Occidental Mindoro Facebook page pa rin po ang ating ginagamit at naka-hook up ang mga istasyon po ng Care FM San Jose, Care FM Sablayan at Care FM Mamburao. Alam mo, napansin ko lang, At iba parang... pa akala ko susundan mo. At ano pang mga istasyon? Bukod sa Care FM? radyo natin. Radyo natin, 5 to 6. Siyempre, ang Bambi FM, nandiyan dyan po, no? Bambi FM San Jose at Bambi FM Mamburao. Ang Bay Radio at siyempre pa ang 1 FM. O kaya tayo po yung nagpapasalamat sa lahat po ng mga suki na tagapakinig ng mga nabanggit natin, mga radio partners natin. Ano? Napansin ko lang, Helen, para maganda yata yung tawag dito, yung labas natin sa ating tawag dito? Ano? Dito sa ating FB account, FB Live, ayan. Ganon. Oo. Sana nga, kasi ako hindi pa rin hanggang ngayon nabubungol pa rin ako. Samantala, pero thank you din, napasalamatan din natin at batiin natin si Ma'am Janet Paking dahil thank you sa support at syempre kay Sir Manny Kamandang, kahit na Pogs, mga taga-Abe. Nakuha mo mga pangalan ng ating mga kasamahan dito, mga taga-Abe, si Jonas, Sir Jonas, sino pa? At saka yung dalawang sila ngayon nandun sa ating inalisan. Oo. Sila ngayon. So doon po ninyo matatagpuan at kung may mga kailangan po kayo, nandoon po sila sa second floor ng PDRR. Dalawang araw natin nakasama rito ang GSO. Maraming salamat sa mga taga nabangitan ni Helen, mga taga GSO. And maraming salamat sa lahat po ng hindi nang iwan sa atin habang tayo po ay wala sa ere. Maraming salamat po sa inyo na Ma'am Gia, ayan lahat na atin nakasama rito. And basahin ko muna, Helen, itong mga listeners natin sa from Mamburao. Sabi, magandang araw po sa ating lahat, ganadong buhay po. Sabi ni Lala Fer Buendia. Matanong ko lang kay Lala Fer, parang Lola Fer, kay Lala Ferry Buendia, maulan ba dyan ngayon sa Mamburao? Kasi dito maulan at saka kulimlim, Maraming salamat din at sabi ay maulat ganado umaga po, watching from Mabini. Shout out kay Kabarangay Mabini from Lester Holdaniro Nidoy. And palagay ko nakikinig sa radyo ito at nanonood sa atin si Pinks Galliano. Isa sa mga top fan. Oo, na nagagamit. Ay, siya yata, ibibigay yata niya yung radyo niya sa Tita sa lolo niya. Ayun, si Pinks Galliano. At ganoon din si Polsky Ramirez, magandang tanghali. At kay Lala Beth Ainsa, good morning daw. Si Lalibet, yan. Siyempre, maulang Lunes, ingat daw sa lahat, hindi daw makapunta dito. Si Kakuko Vlog. Oo nga, ang ang ulan. Pero syempre, binabati natin ang lahat po ng ating mga nakikinig sa pamamagitan pa rin. Sila yung parang sobrang active. Yung mga listeners ng Care FM. Thank you for watching and thank you for listening. Ferdy, bati lang natin ang lahat na may birthday today. Today is January 17. January. Sige, sila may birthday sa atin. August 17. Ba't ako na pa January? August 17, 2026. At happy birthday, syempre pa, mula sa Hymns family ng SJDH. Happy birthday para sa ating bebe namin to dyan sa Hymns. Kay Jed Domingo. Happy birthday, Jed. Yan. At syempre, binabati ka ng Hymns family at ng mga friendship mo din sa SJDH family. At yung ating nakasama rin dati sa AM station na pinanggalingan natin, Helen, birthday pala ngayon ni Claire. Claire Kajau. Ngayon, hindi na siya Kajau. Balmes. Yan. Sa lahat po nagdiriwang ng birthday ka at po ganitong panahon ay sana po maging maganda, maging masaya ang pagdiriwang natin ng ating birthday ngayong araw na ito. At ngayong buwan, sabi Helen, kapag ganda kayo nagdiriwang ng birthday ngayong month of August, ikaw daw ay yung matalino. Talaga? Oo. Kaya palang talino ni Jed Domingo. Pero mas matalino raw, Helen, kapag ikaw ay pinanganak ng month of December. Ang alam ko, May.
ang mga ipinanganak ng May. Kaya sa lahat na nagdiriwan ng birthday, happy birthday na lang sa inyo. Samantala, sino ito? Sa ating text line, Helen, si 998-547-1154. Kung kayo po'y nakikinig sa radyo at hindi kayo nakapanood ng FB live natin, Oo. ang ating text line si 998-547-1154. Sabi niya, good morning po Ma'am Helen and Sir Ferdy. Nakatune in po ngayon sa pamagitan ng Care FM sa Blayan. God bless po, ganadong lalawigan from Carmela Mendoza Mateo ng poblasyon sa Blayan. Si oo. Carmela. Maulan ba dyan sa Sablayan, ha, Carmela? Ingat-ingat, ha? At syempre pa dun sa ating mga tagapakinig din mula dyan sa Mamburao. Ang daming ganap sa Mamburao. Sa oras at sa araw na ito. Ang pagkakaalam din po natin, doon sa nagtatanong kay Governor Ed Gadiano, siya po ay nakatakdang makikipagpulong po siya sa PDRDP dahil may kaugnayan po sa isang proyekto na i-award o ibibigay sa Occidental Mindoro. So meron po siyang ganap ngayon sa PDRDP project. Yan. Dapat sana dahil unang araw na ating program dito, Helen, sa ating bagong tahanan, guest sana natin siya. Oo, pero sabi niya, hindi siya, tawag dito, hindi mangyayari dahil meron siyang mas naunang commitment. Sabi ni Carmela Mendoza Mateo ng poblasyon sa Blayan, belated happy birthday po sa aking anak na si Ronmel Mateo na nag-birthday kahapon. Ayun. August 16. Ngayon nga pala 17, Helen, ang bilis, lampas na tayo sa kalahati ng buwan ng August na sinasabing linggo ng wika. Pero ngayon, dahil ngayon ay 17, lumalabas na ilang araw na lamang pala, Helen. At ang pinakaabangan mo? at sisilip na si Jose Marichan. Masyado excited lang. Anyway, tayo'y lampasan sa kalaghatian ng Agosto. At syempre, marami pa rin pong mga ganap na ang alam ho natin, isa sa mga talagang inaabangan din po ng ating mga kababayan ay ang serbisyo caravan ng ating pong pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro. So ngayon po, ibinabalita namin na ang serbisyo caravan ay nandiyan dyan po sa bayan ng Kalintaan. At ang pagkakaalam ho natin ay dyan sa Barangay Iriron, bayan ng Kalintaan, Occidental Mindoro, magsasagawa ng libreng medical mission, may dental at saka medical mission. Kasi kita ko yan dun sa group chat ng ng 7 ospital na si Dr. Romualdo Salazar Jr. ay nag-atas sa SJDH, San Jose District Hospital, at ganoon din sa San Sebastian District Hospital na magpadala ng doctor saka dentist para dyan sa serbisyo caravan. So, Iriron Kalintaan po ongoing ngayon ang medical mission at serbisyo caravan ng ating pong lalawigan. Okay, samantala yung pong programa ng ating provincial government pa rin, na rice distribution na programa pa rin ng ating Pangulong BBM ay patuloy pong sinasagawa ngayon. Last week, sila po yun nandyan sa bayan ng Rizal. At nga rin tuloy-tuloy pa rin. Actually, kausap ko kanina, Helen, yung taga-OPA, nakalimutan ko lamang, nasa dulo ang dila ko kung saang lugar sila ngayon magtutungo. At yung assessment na rin, naging matagumpay, yung pong sinasagawang rice distribution. Sapagkat unang-una, alam mo naman natin, pagka binanggit na rice, yan talaga pangunahing pangailangan ng ating mga kabayan. Hindi baling bigas. Yes, hindi baling walang ulam, basta may bigas, abay, okay na, kasundo na. Kaya pasalamat po tayo sa ating Pangulong BBM at sa ating provincial government through Governor Ed na tuloy-tuloy yung pong rice distribution na ginagawa ng ating provincial government. Helen, mamaya mayroon tayong mga kasama. At actually ito ay last week pa. Napapansin na natin. Oo, napapansin pa yung paglipat natin dito. Hindi yan nawawalan ng mga kabataan dito sa corridor
ng PGO Magbay. Sapagkat nakikita natin, pati mga kasama natin sa PGO, aligaga. Ano ba ito, Helen? Oo. Ito yung mga estudyante, no? Na-validate natin na talagang mga estudyante sila. At yung napansin natin na mula noong araw ng Biyernes, kahit nga noong Sabado nga ba? Biyernes nga, nung Biyernes, kasi alam mo, di ba, pag Friday, walang, kumbaga ay work from home ang mga, nasa iba't ibang mga tanggapan ng ating Provincial Government of Occidental Mindoro. Pero nanatiling nakabukas ito pong tanggapan na in charge ang focal person na siya nag-iintindi ng mga renewal ng mga scholarship program ng ating pong probinsya. So, kaugnay niyan, mga tungkol sa scholarship program ng ating probinsya ay makakasama natin mamaya ang focal person ito sa katauhan ni Mr. Johnson Egilion. Yan. Okay. Alam mo, Helen, last week pa, o nakaraang mga week pa ay deklarado ng ating provincial government na yung pasok ng ating mga empleyado ay from 7:30 to 6:30 work from home. Yung compressed work week. Pero ngayong linggong ito, Helen, ang pasok ay alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Oo, Monday to Thursday. Dahil ang Friday ay special non-working day. August 21. Ito yung pagkamatay ni dating Senador Ninoy Aquino. Kaya ngayon ay ang pasok natin ay Monday to Friday 8 hanggang alas 5 ng hapon. Pero sa succeeding week ay balik po uli. Balik uli. Oo. May panawagan pala. Hindi ko yata nabasa yun. Pero hindi naman tayo dyan. Hindi tayo kasama. Hindi naman tayo kasama dyan. Kasi team however tayo, talagang Lunes hanggang Biyernes bukas po, ang mga 7 ospital, ang mga tanggapan ng 7 ospital, ang tanggapan ng PDRRM, at saka yung po mga mga frontliners ho natin, ang mga taga-OPA, kung di ako nagkakamali, sila rin ay kasama sa mga team however na kumbaga kahit na yung ibang opisina nagtatrabaho ng or work from home pag-araw ng Biyernes, ito pong mga binabanggit ho natin ay Lunes hanggang Biyernes ay bukas po. Anyway, so bati lang din natin nakikinig ang mga taga-Provincial Health Office at syempre kanina nakita ko nakamonitor si Sir John Darwin Hernandez, ang ating pong SAW ng Provincial Health Office. Sir Tani Villarosa, good morning. At syempre sa lahat ng mga AO ng ating pong 7 ospital, mga chief of hospital ay binabati din po natin. At saka good luck para sa isang linggo na naman nating pakikibaka. Ngayong araw to, Helen, nagpalabas ng announcement, isang memo ang Office of the President from Malacanang through Acting Executive Secretary Ralph Recto, na ito'y sa rekomendasyon na rin ng NDRRMC dahil nga po kagnay po ito ng malakas na bugso ng ulan, yung heavy rainfall warnings na inisyo ng Pag-asa, kaugnay po ng tuloy-tuloy na heavy rainfall na may kasama pong malakas na hangin. Alam mo kagabi ganyan, lakas. Lalo itong southwest monsoon na tatawag natin habagat. Ang mga government offices ay inaatasan na mag-shift dito po sa alternative work arrangement sa buong NCR. Kasama na rito yung mga lalawigan ng Zambales, Bataan, ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon, and Occidental Mindoro mula alas 12 ng tanghali starting 12 p.m. Ayun po mga ages na kasama po sa delivery sa basic services and health services, preparedness, response, disaster and calamities, yung tinatawag natin na ano tawag mo, Helen? Team however. Team however, ay mananatili po. Unless otherwise, na ito'y atas na rin ng ating local chief executive like na ating governor, ng mga mayors, Pero sabi nga ay itong localized cancellation or suspension ng klase and even sa work in government offices may be implemented by the respective local chief executive. Ayan, kaya ito may kwan sila na starting 12 mamaya
ay wala. Walang pasok. Pero ito sa atas na rin, maging atas na rin ng ating mga local chief executive. Ito ayon na rin sa pinalabas na kautusan ng Malacanang through the recommendation of NDRRMC. Dahil nga po sa malakas na buhos ng ulan at may kasamang tawag ito, habagat yung southwest monsoon. Okay. Okay, bati lang natin ha. Good morning at acknowledge lang natin si Imelda Garcia at saka si Annabel Bernalte Fuentes na sila ay bumabati sa pamamagitan ng pakikinig sa Care FM. Yan, thank you. Gusto ko lang samantalahin bago tayo mag-break at para sa next segment ng ating program ay gusto nating iparating yung ating dalamhati sa pamilya ng Pagyo, no? Diyan sa bayan ng Mamburao, sa pagyao pa rin po ng ating minamahal na si Erich Pagyo Wong. So, pinapabatid ho natin o pinapaalam sa lahat ng mga kamag-anakan, sa lahat ng mga nakakakilala at mga kaibigan ni Erich Pagyo Wong na siya po ay sumakabilang buhay noong August 16. At sa kasalukuyan, ang kanyang labi ay nasa St. Peter Chapel sa 13 Martires hanggang August 20. So, pinapaalam po na hanggang August 20 ay nandoon po ng kanyang mga labi. So, muli ang ating pakikiramay sa Pagyo family, sa Wong family, sa pagyao ni Erich Pagyo. And syempre pinaparating din Ferdy, mga kaibigan, ni Governor Eduardo Gadiano ang kanyang pakikidalamhati sa pagyao naman ni Ginoong Rene Montiague, ng Montiague Farm ng Barangay Camburay. So kahapon siya po ay nakumpirma na siya po ay sumakabilang buhay. So pakikiramay sa Montiague family ay pinapaabot din po natin. Yan. Alright, magbabalik po ang ating palatuntunang Ganadong Lalawigan. Iiwan sa iisang mithiin ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Kobe. Sama-sama sa iisang layunin. Serbisyong ganado nais maiparating sa inyo ang tsinelas ni Kobe. Tsinelas ni Kobe. Bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Ulat sa lalawigan. Magandang araw mga kalalawigan. Binigyang tuon din ng pamahalaan ang pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan at pabahay upang higit na mapangalagaan ang kapakanan ng mamamayan. Kabilang sa mga pangunahing hakbang sa sektor ng kalusugan, ang pagpapasinaya ng Kidney Well Dialysis Center sa Occidental Mindoro Provincial Hospital, paglalagay ng 12 dialysis machines, pagbubukas ng bagong OPD building sa ONPH na magpapalawak at magpapahusay sa paghahatid ng mga serbisyong medikal sa mga Mindoreño. Pinasinayaan din ang bagong Paluan Community Hospital at pinalawak ang serbisyong pangangalaga sa mata sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa DRS Save Eye Care Center sa Sablayan. Pinasinayaan din ang Nutrition and Food Processing Facility sa Mamburao at naipamahagi ang 6 na bagong ambulansya para sa mga ospital at tanggapan ng pamahalaan. Patuloy din katuwang ng pamahalaang panlalawigan ang 7 pampublikong ospital sa lalawigan, ang Abra de Ilog Municipal Hospital, Paluan Community Hospital, San Jose District Hospital, Santa Cruz Community Hospital, San Sebastian District Hospital, Lubang Community Hospital, at Occidental Mindoro Provincial Hospital.
upang matiyak ang tuloy-tuloy, abot kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa bawat Mindoreño. Sa kabuuan, tuloy na pinatutunayan ng pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang tapat nitong paglilingkod sa mamamayan sa pamamagitan ng mga programang nakatuon sa kaunlaran, kapayapaan at serbisyong panlipunan. Sa pamumuno ni Governor Eduardo B. Gadiano, higit pang pinagtitibay ang adhikain ng isang progresibo at handang lalawigan sa anumang hamon. At sa pagpapatuloy ng ating sama-samang adhikain, higit pang pinaiigting ang serbisyo publiko na may puso at malasakit. Serbisyong ganado na, mas gaganahan pa. Isang paalala na ang bawat hakbang ng paglilingkod ay patuloy isinusulong ng may sigla at pagkakaisa para sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Serbisyo na nagbibigay ng pag-asa, pagtulong na walang hinihinging kapalit. Sa paglalakbay tayo na't sama-sama, tsinelas ni Cobb at pag-asa ang hatid. Walang maiiwan sa iisang mithiin, ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Cobb. Sama-sama sa iisang layunin, serbisyong ganado nais maiparating sa inyo ang tsinelas ni Cobb. Tsinelas ni Cobb, bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Serbisyong ganado, ganado, kaganahan pa. Dahil sa inyong tiwala na ipinapadama, tsinelas ni Cobb ay isang tulay para sa mas makulay na buhay. Walang maiiwan sa iisang mithiin, ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Cobb. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Magsama-sama sa lalawigang Nagbabalik po ang ating palatuntunang ganadong lalawigan, Helen. Maulan pa rin, ano? Pero wala tayong naamoy na ulam ngayon, Helen. Namimiss ko rin yun. Araw-araw may naamoy tayong ulam, ngayon wala na eh. Pero ngayon, marami tayong mas maaamoy na mga balita dito Correct, sa correct. ating lugar ngayon. At ngayon, Helen, sa araw na ito, tulad ng binabanggit natin kanina sa unang bahagi ng ating palatuntunan, ay lagi tayo may nakikita mga kabataan ngayon dito sa koridor ng PGO sub-office dito po sa Magbay. At ito'y may kaugnayan yata sa scholarship. Scholarship program ng Program, Provincial Government of Occidental Mindoro. At makakasama natin dito, wag na natin patagalin, ang focal person ng PYDO o ang tinatawag nating Youth Development, lago tayo.
Provincial Youth Development Office. At yan, ay kasama natin ngayon dito si Sir Johnson Egilion. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Ayun. Magandang umaga po, lalo po sa ating tagapakinig sa mga oras po na ito. Serbisyong ganado, kaya alam namin kahit ganado ka doon, kailangan naming mahila ka muna saglit, pasensya ka muna, para lang magkabalitaan tayo dito sa scholarship program na ang tagal lang nga, sabi mo, Ferdy, ay napapansin natin na parang paruot parito, no, ang mga estudyante. So, kumusta ba, no, itong ating scholarship program? Ano ba itong nangyayari ngayon pala? Okay. Sa lahat po, para po magkaroon po tayo ng kamalayan doon po sa nangyayaring submission ng ating mga scholars. Ngayon po ay tinatanggap po natin sa mga oras po na ito. Buong August po, tayo po ay tatanggap ng ating mga renewal. Ibig sabihin, ito po yung mga nakatanggap last payout po natin. Tinatanggap po natin sila para kahit papaano, i-renew lamang po sila at magtuloy-tuloy ang kanilang scholarship program. So, mga dating scholars ito ng PGOM. Yes po, ma'am. Wala dito mga new scholars. Sa ngayon po, wala po, sir. Ang ating new applicant po ay tatanggap po tayo ng buong September naman po, sir. Para po doon September sa ating- naman, yun yung mga bago. Yes po, sir. Ngayon ay renewal. Yes po. Oh, So, ilan, Para lang Sino? po magkaroon po baga ng sistema, hindi Correct, magulo correct. po yung Yes, ating halo-halo. sistema. ilan yung inaasahan natin na muli magbabalik ng mga scholars natin sa ating renewal? Ang last year po, last payout tayo po kasi ay nakapag-cater o nabigyan natin ng pagkakataon na maipasok sa scholarship itong ating mga kabataan na talagang ang hangad ay ang makapagtapos ng pag-aaral. Last year po tayo po ay nakapag-cater ng more than 1,195. So inaasahan po natin sila na magre-renew ngayong buwan po ng August. At itong mga ito ay college students or mga high school students? Halo na po siya. Meron po tayong high school, meron po tayong senior high school at saka college po. Saan nag-aaral yung mga mayroon bang yan ay purely sa Occidental Mindoro lang ba nag-aaral? Yes po. Pero pagdating naman po doon sa school na pinagpasukan ng mga bata, kahit saang school po, accepted po sila. Okay. Basta meron lang po tayong prowepa na ang bata po ay enrolled sa school po na kanilang pinagpapasukan. Okay, itong August na ito ay renewal. Yes po, sir. May inaasahan pa ba tayo na mag-renew o lahat ay nakapag-renew na? Sa ngayon po, bracketing po kasi yung ginawa natin. Kaya kung mapapansin po ninyo, may ilan lamang po sa isang araw, may ilan lamang po at saka meron din pong inaasahan na talagang punuan po. Ang buong August po kasi, para lang po maayos yung ating pagtanggap, first week po ng August, yan po ang bayan ng San Jose. Okay. So sumunod po dyan, sa second week, yan po ang bayan ng Magsaysay. Third week po, yan po ang bayan ng Rizal. And of course, last week, yan po ang bayan ng Kalintaan, sir. Ngayon, anong bayan ngayon? Sa ngayon po, ang kinikater po natin ay ang bayan ng Rizal. Kasi kapag binanggit ng ganyan, ang pinakamarami ay San Jose. Yes po, sir. Tapos ang San Jose, wala bang naiwan na... Meron pa rin naman po, sir, pero hindi rin naman po papayagan natin na hindi po makapag-renew ang Okay. mga bata. Kaya nagkakaroon po tayo ng extension para po doon sa mga bata at maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. sir. Na-meet mo ba, nasa ilang % din ba yung mga talagang nag-comply, no, na makasunod sa schedule na ibinigay mo? More than one half din ba? Sa ngayon po, wala pa po tayo sa kalahati, ma'am. wala pa. Kasi Oo. may mga instances po kasi na ang bata inilalabi din po sa atin na ang sabi, hindi pa po sila kompleto doon sa kanilang mga grades. Kaya iniintindi pa rin po natin sila. Gusto ko nang linawin, yung nababanggit na 1,000 plus na scholars, ito dito lamang ba sa Samarica area? Yes po, sir. Yan po Okay. ay sa bayan lamang po ng Samarica area. Samarica, po. yung Yes 1,000 plus na yon. Po. Yes po, sir. So iba pa yung sa MAPSA area. Yes po, sir. Ilan yung sa MAPSA area naman? More or less. More or Estimate less, lang. hindi ko rin po masabi. Ay, iba naman yung may hawak doon. Yes ano? po, sir. Pero yung yung estimate mo from sa buong Occidental Mindoro, mga ilan ang ating scholars? Ang pagkakaalam ko, sir, ay more than 4,500 Wow. plus na po yun, sir. Dami, ano? Apo. So, pare-pareho yung natatanggap nilang amount ng financial assistance? Magdedepende po tayo doon sa year at saka sa grade level po. Pag ang bata po ay high school hanggang senior high, ang
ang natatanggap lamang po nila ay 3,000 pesos. Pagdating naman po doon sa college student, yun po ay 6,000 pesos. Malaking bagay na yun. Malaking bagay Okay. na yun. Ngayon dito sa unahin natin muna kasi hindi pa tapos yung August, Apo. yung ating renewal. Yes, please. Ngayon ay anong bayan ngayon? Bayan po ng Rizal. sir. Bayan ng Rizal. Itong buong week na ito. Yes, please, sir. Nakikinig ngayon yung mga taga Rizal, mayroon ba silang dapat dadalhin dito para sa kanilang renewal? Okay po. Actually, naisabi ko na rin naman na po ito sa bawat group chat ng ating mga kabataan. Pero para din po sa kaalaman ng lahat, ang kailangan pong madala po natin para makapag-renew po ay ang dapat meron po tayong daladalang letter of intent na naka-address po yan sa ating mahal na Gobernador Eduardo Baltasar P. Cadiano. Sumunod po dyan ang ating PSA ng bata po. Lahat po ay sa bata. Sumunod po dyan Anong ang PSA? ating Birth certificate, Okay. authenticated copy. Tapos, sumunod po dyan ang ating barangay clearance at saka barangay indigency. Yan po ay original. Tapos, sumunod po dyan ang barangay, ang certificate of registration. Mahalaga po na nakikita po natin yung certificate of registration. Part Sa of school, monitoring din po na makita po natin yan para kahit papaano, sigurado po tayo na talagang Enrolled. ang bata ay yes. Oo, po. oo, Apo. oo. Tapos, maliban po dyan, kailangan din po nating makita yung kanilang certificate of grades. Aha. Ang mahalaga yon. Yes po, sir. Tapos, ang kanilang school ID. School ID. Yes po, ma'am. Yun lamang po. Para ma-maintain nila yung scholarship na binibigay ng ating provincial government to Governor Ed. Ano ang dapat na i-comply? Ano ang dapat gawin para ma-maintain nila yung scholarship? Actually, ang tamang sasabihin lang po namin ay mag-aral lamang po ng mabuti para kahit papaano ma-maintain po natin itong scholarship program. Kasi ang lagi namang pong sinasabi ng governor, dapat makapagtapos ng pag-aaral yung mga bata at magtuloy-tuloy sila sa kanilang pag-aaral. Kaya ang ginagawa po natin, kung may kulang man po doon sa requirements nila, pinaalalahanan po kaagad natin na paki-comply or paki-kompleto po ang mga... Sinasabi agad, Yes mas po, maaga. sir. Oo. So, Sir Johnson, walang pressure pagdating sa mga grades na kailangan ma-maintain mo ang line of 9. Walang ganon. Apo. Basta mag-aaral lang mabuti. Ibig Yes, sabihin nun, kahit naman papaano talagang wala namang mga back subjects or yung nagpa-fail ng mga grades. Basta kailangan mag-aral lang silang mabuti, di ba? So, walang ganon katinding pressure. Kaya wala nang gagawin to ating mga kabataan kundi talagang mag-aral mabuti, no? So, napakaganda mga pagkakataon nito. Maswerte nga, Helen, yung mga estudyante ngayon. Nung panahon natin, Wala pa. walang Governor Ed Cadiano nagbibigay ng scholarship. Wala eh. Pahirapan, sir. Pahirap. Kaya noon, maraming hindi nakapag-aral. Apo. Ngayon may Governor Ed na nagbibigay ng ganyang pagkakataon, kaya dapat sinasamantala. Kaya magandang pagkakataon din, sir, na meron tayong mga PGO extensions. Oy, tama yan, tama Para yan. kahit papaano, hindi na pupunta or lalayo pa ang bata para lang makapag-apply at pupunta sa Kapitolyo. So ngayon, meron tayong extension na tayo na po ang nagki-cater para mapadali po yung application ng mga bata. Yes, So, talagang hindi nila pinababayaan. Andyan ang tanggapan ng PYDO. Andito ang satellite office sa may Magbay. At talagang nakikita namin kung gaano ka talaga katutok, kayo katutok, para talagang i-entertain itong ating mga kabataan. Wala bang mga pasaway dyan, Sir Johnson? Wala naman, ma'am. Takot sila sa akin. Pero nakakatuwa yung effort ng mga taga PYDO para talagang ma-inspire itong ating mga kabataan na sila ay makapagtapos kasi wala tayong ibang napapakinggan kay Governor Ed pagka talagang nakaharap siya sa mga kabataan kahit nga sa medyo sa mga out of school youth na medyo may edad na talagang yung pag-encourage niya na talagang yung pagpapahalaga sa edukasyon ay dapat wag baliwalain laging laman niya ng kanyang mensahe. Maputol ko lang muna, Helen, pati si Johnson, sapagkat napakahalagang bagay itong ating kabasahin ngayon, Helen. Ito yung kung bakit hindi natin naging bisita si Governor Ed ngayon. Ito kasi ngayong araw na ito, August 17, ay magkakaroon ng ceremonial awarding ng No Objection Letter 1 for PRDP Scale Up
sub-projects sa PRDP. Oo. Na nakalagay dito, basahin ko na yung nialam mo ng sulat address kay Gov, at ilang pang mga opisyalis dito. We'd like to invite you to ako medyo mahirap basa, malabon. Ceremonial awarding of the no objection letter for the following proposed sub-projects sa ilalim ng Philippine Rural Development Project o PRDP. Ngayong araw na ito, mamayang alauna ng hapon hanggang alas 2 sa Office of the Secretary, Department of Agriculture sa Quezon City. At nako, hindi ko lang mabasa. No? Yan na yung kinukwento ni Governor Ed. Oh, ito mismo yon. Na kanyang dadaluhan ngayong araw na ito. Ito yung reconstruction of Ligaya, ito yung Farm to Market Road, sa province of Quirino ito. Tapos upgrading ng concreting of JNR Kabangkalan, si Jogitong Barangay Pag-asa, si Elvita, Barangay Claudio Salgado, Farm to Market Road sa Occidental Mindoro. And ayun, at nakapirma rito ay si Assistant Secretary for Operations and National Project Director Nichols Manalo. At maraming salamat kay Gov at gandang tanghali sa iyo, Gov. Ha? Si Gov Helen ay nakikinig ngayon sa atin. Sabi niya, nakikinig ako dito ako sa Maynila sa awarding ng NOL1, yung no objection letter, ito binasa ko, Helen, para sa PRDP project sa Kabangkalan to Barangay Claudio Salgado Farm to Market Road. Ayan, kaya nakikinig sa atin ngayon si Gov, nanonood sa atin. Kaya pagbalik ni Gov ay sana makasama natin dito para may kwento niya itong awarding na ito. Okay, sige po. Ingat kayo dyan, Gov. Ingat kayo dyan, Gov. Oo. Pero ito nga, binabanggit mo PDRDP project. Yung ibig sabihin kasi ng PRDP project, Sir Johnson, provincial, iko-correct tayo ni Sir Johnson. Provincial Development and Reform or Development Program ito, no? Na isang magandang balita yan para sa mga taga-Occidental Mindoro. Sige. Binabati na natin si Elmer Vela Cruz ng PRDP. Okay, balikan natin tayo si sa scholarship Johnson. program. Ayan, So, paano monitoring na ginagawa nyo sa ating mga scholars? Ang part, well actually yung part ng monitoring po natin is yung sa group chat. Saan may group chat kayo? Meron po kaming group chat. Pagka after po ng payout po kasi pinapasok na po kaagad natin sila doon sa group chat para kahit pa paano aware po sila doon sa magiging announcement po natin. Updated Ano sila. yung problema, karaniwan naging problema ng ating mga scholars? Karaniwan po siguro yung sa grades lang po, sir. Pahirapan po sila sa pagkuha. Lalo kung sabay-sabay po ito na magre-request, kaya medyo hirap po sila doon sa pagkuha, sir, na kanilang grades. Nakaharap na ba ni Gov yung ating mga scholars? Last Saturday po nandito po ang Gov. Meron din po silang nakaharap. Nakaharap din po nila ang Gov. Yung mga nag-renew. Yes po, sir. Okay. Alright, dako naman tayo sa month of September. Ito na yung mga bago. Mga bago. Oo. Ano yung mga requirements sa mga bagong mga gustong maging scholar? Actually, same lang din naman po doon sa ating mga renewal, yung ipapasa po ng ating mga bagong aplikante. Dapat sila ay naka-enroll na. Yes po, Okay, sir. okay. Mahalaga po yan. Kaya dapat nakikita po natin, pag chine-check po namin, dapat nakikita po sa school year or academic year na 2026 to 2027 po ang nakalagay. Para sure lang po tayo doon na talagang ang bata ay enrolled, no? Oo. Mayroon ba tayo naging previous scholars na nag-excel sa eskwelahan? Mayroon po, sir. Opo. May talaga? mga ilan, tapos ay ang dahilan po ay hindi daw po nakaabot doon sa buwan na ibinigay po natin sa kanila. Helen, ano yung binanggit mong PRDP kanina? Sige nga, kinorek ka ni Gov. Provincial Development and Reform? Ah, Development Program? no. Lagot ako kay Gov. Ito. Ano? Sabi ni Gov, Philippine Rural Development Project. Yun ang PRDP. Alam mo si ChatGPT, hindi rin pala talaga maaasahan. Ano?
nag-chat GPT lang ako eh. Philippine Rural Development Project. PR. Oh, yes, so, ibig sabihin, PR. so hindi pala PDRDP. No, kundi PR. PR. Walang Oo. PD. So, hindi ko masisisi si ChatGPT. Dahil sinabi ko ay PDRDP. So, yan pala ay PR. DP. Yan. Oh, ayan. Mawawalan ako ng trabaho nito. Okay. Oh, sige. So, sa isang pamilya ba, ilan ang dapat maging scholar? Actually, ang lagi po nating sinasabi sa isang pamilya po, isa lamang po. Dapat Isa lang. Para kahit pa paano po, maibigay din po natin sa iba Ayun. yung sa ibang pamilya Correct. naman. Yes. Ano? Oo. Well, si GovEd ba walang wala ba siyang o kayo na nire-recommend ang tanggapan ng PYDO ay magre-recommend ng additional na bilang ng scholars natin? Actually, nakadepende na po yan doon sa office po kung talagang magdadagdag po. Pero ang Gov naman talagang ang gusto madagdagan ng bilang para makapag-cater pa po tayo ng iba pang mga bagong aplikante. Parang pataas nga ng pataas Pataas eh. po tayo ng pataas. Oo, dahil noon pag napapakinggan natin ang bilang ng mga scholars, nasa 3,000, ganyan lang no. So ngayon pataas na ng pataas dito lang na mahigit na 4,000. Mayroon ba tayong dating scholar na ngayon ay empleyado ng Yes. PGO? Mayroon. Yes po. Si Sir Wow. Johnson. Actually, ako Ay, sa Opo. Patunay po yan, sir. Wow. At laki pa sa salamat ko nga, sir, kasi while Nanghula nagtatrabaho lang na po ako, ako dito, Talaga? sir. Opo, Oo. totoo po yan. Nagtatrabaho na po ako dito. Nagpaalam po ako na mag-aaral din po ako. So hanggang sa nakapagtapos po ako ng pag-aaral. So, isa ka Talaga? sa produkto ng Yes po, scholarship sir. Kaya program. Okay. sobra at laking pasasalamat po doon sa ating ama ng lalawigan, Honorable Eduardo Baltasar Bicadiano, sa pagkakataon na mabigyan ng ganitong opportunity ang mga kabataan. Kaya maraming salamat, Gov. Oo, dahil andito ka ngayon Yes at po. ang tama-tama naman dahil ikaw bilang kabataan pa naman ang datingan mo Oo nga no? po eh. Relate ka sa mga estudyante na nakakaharap mo. Tsaka, dating Oo. scholar, kaya alam niya kung papaano. Alam mo, hinulaan ko lang yun. Kasi ang tingin ko lang sa iyo talaga, mukha kang scholar talaga. Pero maliban sa'yo, Nag-aaral mayroon ka. pang iba. Oo. Meron pa rin naman po, sir. Oo. Meron naman po. Oo. Hindi ko lang po maano kung nandito po mismo sa loob ng PGO. Pero may iilan-ilan po. So, Alam mo kung saan ako interesadong malaman? Ano po? Sana lang ay kung sa jowa at ulo. pera man, wala po ako. hindi tungkol doon. Meron din bang mga katutubo na scholar Apo. kasama dyan? Talaga? Actually, marami po tayong mga katutubo na naipasok dito po sa scholarship program ng ating mahal na Gobernador Eduardo Baltasar Bicadiano. Talagang ang priority po natin ay ang maipasok itong mga katutubo po natin. Pero yung proseso ay iisa rin. Same lang din Same naman din. po siya, sir. Okay. Pati mga criteria. Apo. Okay. And speaking of scholarship program, ang pagkakaalam din natin ngayong araw na ito, August 17, ay nakatakdang tanggapin ang financial assistance ng mga medical students naman. May scholarship na para sa mga nag-aaral ng medisina na mga taga-Occidental Mindoro. Kahit wala si Governor Ed, ang pagkakaalam natin ay ngayong araw na ito tatanggapin yung financial assistance na 100,000 pesos sa kada isang medical student. So, yung nag-aaral ng mga medisina. Pero ang slot kasi dyan parang talagang limited lang po. din. Yes, So, 10 ng 10. Pag may nakagraduate, ay Saka lang po ibinibigay. ulit tatanggap. Oo. Yes po. At nakakatuwa, dahil ito ay isang malaking encouragement sa pamilya o dun sa mga nag-aaral ng kursong medisina. Diba? So, namomonitor mo rin yun, Yes Sir po. Johnson. Apo. Oo. So, yung mga nag-inquire dito sa iyong tanggapan tungkol sa mga ganitong scholarship program, ano yung mga medyo nahihirapan mong sagutin sa kanilang mga itinatanong? Ano bang mahirap? Actually, bago naman po tayo tatanggap, kino-comply din po natin doon sa Mamburao kung ano ba yung mga talagang isasubmit po ng ating mga aplikante. Kaya pagdating po dito, nasasagot naman po natin sila ng maayos. Oo. Pagdating po sa kanilang concern. Yung mga bagong mag-a-apply ngayon, paano nila malalaman na approve agad yung kanilang scholarship? Pinapaliwanag din po namin, sir, part din po ng pagtanggap po sa kanilang mga requirements, yung interview po natin. Tapos, ipinapaliwanag din po natin na kailangan meron po tayong matanggap na text at tawag galing po sa amin para ito ay talagang kumpirmadong kayo po ay kasama.
Tapos, pagdating din naman po doon sa mga requirements na kanilang pinagsasubmit or pinapasa, ang consolidation at saka validation po ay sa Mamburao. Kaya pagdating po sa Mamburao, pag na-send na po natin yung mga docu doon sa Kapitolyo, ay kung anong or kung sino mga pangalan lamang po ang lalabas o ibababa po dito sa amin, yun lamang din po ang ating tatawagan. Okay. Okay, Johnson, maraming salamat sa iyo. Baka may nais ka pang idagdag. Go ahead. Ay, wala na rin naman na po, sir. Magandang umaga na lang po. Alright. Thank you for your time, ha? Thank you, Alam namin busy Yeah. ka pero pinagbigyan mo kami dito. So, thank you very much. Ano, mga kaibigan, ang nakasama po natin ay si Mr. Johnson Igilion at siya po yung palagian natin nakakaharap sa mga usaping mga scholarship program ng ating Provincial Government of Occidental Mindoro. Dito po sa Samarica. Yeah, dito Yes, sa Samarica. At mula sa tanggapan ng PYDO, Provincial Youth Development Office. Siguro hindi naman ako mali na doon. Ay, tama na, ma'am. Thank you so much. At syempre, no, mga kaibigan, sa bahaging ito tayo po ay nagpapaalam na. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay ngayong araw po ng Lunes sa ngalan ni Governor Eduardo B. Gadiano at ng lahat po ng mga department heads ng Provincial Government of Occidental Mindoro at syempre sa panguna po ng PIO Occidental Mindoro Facebook page sa panguna po ng ating head, si Sir Jed Manuel. Kasama pa rin natin dito si Ernest Romualdo. Ako naman po si Helen Pilaro de Guzman. Samantalang good luck sa ating Governor Ed Gadiano na tatanggap po mamaya sa awarding ng ceremonial awarding mamaya 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Samantala sa ngalan po naman ng PIO Online Radio at ng ating mga radio partners, ako po naman si Ferdy Danta, nag-iwan po ng isang magandang hapon na. Maraming salamat sa ginawang pagsubaybay. At tulad ng dati, isigaw natin sa buong mundo ng topic Ganadong Mindoreño. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Magandang hapon na po. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Teleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa.